Lola, nandiyan po pala kayo. Kamusta po kayo? Nariyan ka na pala. Ayos naman ako, Apo. Pero kita ko po kayo kanina. Mukhang malalim na naman ang iniisip nyo. Hanggang ngayon po ba, inaalala nyo pa rin yung mga panlolokong ginawa sa'yo ni Lolo buhat na pinanganak niyo si Mama? Apo, hindi. Masaya lamang akong nakikita kang pinagsisilbihan ng iyong kasintahan. Bagay na hindi ko man lang naranasan ng mga panahong malagay din sa bingit ng kamatayan ng aking buhay. Ano hola? Ibig sabihin mo ba hindi kayo nalagaan ni Lolo noon? Apo, bago ang lolo mo, ay may isang tao rin akong pinakamamahal ng higit pa sa lahat ng bagay. Isang tao na mas minahal ko pa ng higit sa aking buhay. At siya ang naging dahilan kung bakit mas pinili ko pang mabuhay muli. What do you mean, Lola Mari? Ibig sabihin ho ba nun, hindi si Lolo ang una't huli mong inibig? Siguro nga ay nasa wasto ng iyong gulang upang maintindihan ang lahat. Makinig ka. Nagsimula ang lahat nang muli siyang bumalik sa San Diego. Anak, Maria. Anak, kanina pa kitang hinahanap. Magandang umaga po pa. Piling nangungulilan ng iyong kasintahan, anak. Kaya nagpadala siya ng bagong liham para sa'yo. May iwan muna kita, anak. Mahal kong Maria Clara, kamusta ka na? Ako ba ay naalala mo pa? Ang iyong giliw na pinakamamahal ka. Nais ko lamang iparating sa iyo ang magandang balita na ako'y pabalik na mula sa Europa. Hindi na ako makapaghintay na masalayang kang muli. Hindi na ako mapakali upang bahagi sa iyo ang aking mga naging karanasan. Labis na hinahanap-hanap ng aking puso ang iyong presensya. Kaya naman hintayin mo ako upang makapagsama na tayong muli, mahal ko. Nagmamahal, Crisostomo Ibarra. Narinig mo na ba ang balita? Dumating na raw ang anak ng iyong maong Don Rafael. Akin yung nabalitaan. Marahil ay marami na siyang kaalaman at naging karanasan sa kanyang paninirahan sa Europa. Kaya rin ba nagkaroon ng pagtitipon ng salo-salo dito sa Santiago? Narayan ka na pala, tingnan ka Ibarra. Maiba ako. Kamusta ang paninirahan sa bayan ng San Diego, Padre Damaso? Pagkatapos ng 2 dekadang panunungkulan ko sa bayang iyon, na may 6,000 mamamayan, ang lihim ng bawat isa ay batid ko na. Ngunit nung umalis ako, sinong naghatid sa akin? Mga matatandang babae at ilang Hermano Tercero, mga walang utang na loob. Paumanhin, Padre, ngunit dumating na yata ang panauhin ni Kapitan Tiago. Tama nga sigurong hindi na ako nagtungo pa rito. Aksaya lamang sa oras para ilan ito sa isang Indio. Mga Ginoo at Ginang, ikinagagalak kong ipakilala sa inyong lahat si Crisostomo Ibarra, anak ni Don Rafael. Magandang gabi sa inyong lahat. Ikinagagala ko kayong makilala at makasama sa hapunan. Managayang pagbabalik, Ginoo. Ako sa Teniente Guevara. Nakakilala ko ang iyong ama na may malinis na hangarin at marangal na Pilipino. Magandang gabi rin po sa inyo, Padre. Ikinagagala ko kayong makilala. Marahil isa kayo sa mga naging kaibigan ng aking buhay. Paumanhin Ginoo, ngunit nagkakamali ka yata. Sapagkat kailan may hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Siya halina kayo tumupo at kumain sa hapag na natin ipagpatuloy ang ating usapan.
sabihin sa inyong lahat, ngunit kinakailangan ko lang muna lumisan. Sa kadahilan ng may mahalaga pa akong dapat eskusuhin. Malugod ako nagpapasalamat sa mainit niyong pagtanggap. Huwag kayong mag-alala. Subalit ako'y muling babalik kinabukasan para dalawin ang isang pinakamalagang babae sa aking buhay. Ayan! Ganyan ang nangyayari sa kabataang Pilipinong napupunta sa Europa. Yumayabang. Masyadong tumataas ang tingin sa sarili. Lubos na itong nakababahala. Kaya't marapat na ipagbawal na ito ng pamahalaan. Maiba ko. Sinong nagluto ng tinola? Kami po, Padre. Sa susunod na magluluto kayo ng tinola, siguraduhin yung magagandang parte ng manok ang gagamitin niyo. Tignan niyo napunta sa akin. Masamang parte ng manok. Isang beses pang mahuulit ito. Kayo ang gagawin kong tinola. Hey, tindihan ba ninyo? Si Padre. Buenos dias, senyor. Buenos Dias, Teniente. Anong inyong pakay sa akin? Iyaking sinundan upang bigyan ng isang babala. Mag-iingat ka kay Padre Damaso. Matuto ka na sa nangyari sa iyong ama. May nalalaman kayo tungkol sa nangyari sa aking ama? Gaya ng alam ng lahat, na namatay siya sa loob ng bilangguan. Nabilanggo? Ang aking ama? Imposible. Marangal at respetadong tao ang aking ama. Kung kaya't wala akong makitang sapat na dahilan upang siya ay mabilanggo. Nakatitiyak ko ba talaga kayo na kilala niyo talaga ang aking ama? Siyang mabuti at maasahang kaibigan. Ngunit nagkaroon siya ng isang matinding kaaway. At ang taong ito ay walang awa. Siya ang dahilan ng pagkawasak ni Don Rafael. At sino itong walang hiyang tinutukoy mo, Teniente? Sabihin mo sa akin kung sinong walang hiyang tinutukoy ninyo. Walang iba kundi ang dating kurat ng inyong bayan, si Padre Damaso. Si Padre Damaso? Ngunit umalis ako matalik sila magkaibigan ng aking ama. Hindi ko rin lubos sa maunawaan kung anong kanilang naging alitan. Ngunit may isa akong kutob na dahil sa magaling makisama ang iyong ama sa mga lingkod ng gobyerno, ay minasama ito ng padre. At yun ang dahilan kung bakit nabilanggo ang aking ama? Makinig ka, iho. Aking sasalaysay ang nangyari sa iyong ama. Wala nang siya'y nahuli, ay mas lalo pa siyang siniraan ni Padre Damaso sa buong bayan. At dahil sa mga paninirang ito ay iniwan siya ng kanyang mga naging kaibigan. At kayo, Teniente, anong inyo nagawa upang tulungan ang aking ama? Sinubukan kong kumuha ng magagaling na abogado, ngunit ni isa'y walang tumanggap. Marahil ay nag-iingat lamang ito upang hindi pagkampihan ng mga praile sa pamumuno ni Padre Damaso. Alam mo naman ang laro ng politika at relihiyon sa ating bayan, di ba? Ngunit hindi nyo pa din sa akin sinasabi kung ano nga ba talaga nangyari sa aking ama. Namatay siya sa loob ng bilangguan. Namatay siyang walang karamay at mag-isa. Kung gayon, saan nakalibing ang aking ama? Kunin mo ang ibang detalye kay Kapitan Tiago sapagkat kailangan ko lang bumalik sa aking kwartel. Saan siya na? Diyos, amigo. Buenos Dias, Tio. Dito ko rin pala kayo matatagpuan. Maupo ka, Crisostomo. Iho, batid ko ikina sa San Diego upang bisitahin ang puntod ng iyong ama. Ako po'y naparito upang malaman mula sa inyo kung ano nga ba talaga ang tunay na nangyari sa aking ama. Makinig ka, Iho. Ang iyong ama ay nakulong na dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Nakapatay siya ng isang ilustrado dahil sa pagprotekta niya sa isang inaan. At agad iyon nalaman ni Padre Damaso hanggang sa agaran niya itong ipinadakip. Ano ho? Nakapatay ang aking ama? Ngunit bakit nila ito pinadakip? O aksidente lang naman pala ang pangyayari? Ay hindi ko mawari, Crisostomo, kung bakit siya idinakip. At ang kwento pa sa akin ni Teniente Guevara, pinuntahan niya ito at sinubukang ihanap ng magaling na abogado. Ngunit wala ni isa ang tumulong sa kanya hanggang sa namatay ang iyong ama na nag-iisa at nagdudusa. Kalabastanganan ang ginawa nila sa aking ama. Hindi ako makakapayag na hindi ito mabigyan ng hustisya. Crisostomo, huwag na, gusto na.
Kung ano man ang nasa isip mo, ay iwaksi mo na lamang ito. Dahil kung nabubuhay man ng iyong ama, mas pipiliin din niyang manahimik. Pasensya na, Tiyo. Ngunit hindi ko na alam ang aking magagawa. Ako'y aalis na. Isabel, nag-isang ayon ka ba sa inasta ni Padre Damaso kanina? Naku, hindi. Nagulat ang ating mga katulong. Batid mo ba si Crisostomo ang dumaan, anak? Naku, Papa, hindi nga siya sumasagi sa isipan, no? Hindi mo siya naiisip. Anak, di mo kayang paglihiman. Kilalang kila kita aking diamante. Batid kong siya ang iyong hinihintay. Huwag mo na tuksohin, primo. Kita mo ayan, namumutla na. Tama at may katuwiran ang doktor, anak. Marahil ay kailangan mo talaga magbakasyon. Saan mo ba nais magbakasyon? Sa Malabon o sa San Diego? Mas mainam kung sa San Diego na lang kaya, primo. Nalalapit na ang araw ng kamamatay ng piyesta roon. Tiyak, maaaliw ang iyong anak. O anak, ayun na palang hinintay mo, si Crisostomo. Iho, kumanhig ka na! Ang mga dalaga talaga. Elehere pero quiere. Ginoo, nandito po si Kapitan Tiago. Buenos dias, Iho. Kamusta naman ang iyong pagparito? Mabutit, maayos naman ho. Buenos dias, Tia Isabel. Buenos dias din, iho. Palabas na si Maria Clara. Maria Clara! Crisostomo. Nagbalik ka. Hindi naman maaaring na ikaw ang hindi dalawin. Iho, may iwan muna namin kayo. Sa unang tingin agad na nakumali sa nagniningning mo mga mata kay isang bituin na nagmula sa langit. Maria, ba't napakatahimik mo? Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung ano nangyari sa akin at sa aking 7 taong pagkawala? Batid kong kairamin na ng bansang iyong napasyalan at higit na kairamin na rin ng taong iyong nakilala. At sa mga taong iyong nakausap, naalala mo pa ba ako? Batid kong maraming marirkid na dalaga sa Europe. Marami? Oo. Ngunit, maaari ko bang malimutan ang pinakamarikit sa lahat ng dilag? Paano kita malilimot kung kasama ko sa tuwing na ang iyong alaala? Baka ako pasinta ang iyong nalimutan mo na. Kailan may hindi ka nawala sa aking isipan, mahal ko. Kahit paulit-ulit na sinasabi ng ninong na kasalanan daw ang isip-isipin ka. Kung ngayon din lang ay makailang ulit ko na rin binabasa-basa ang iyong mga liham upang hindi ko maisip na ako yung nilisan. Gaano kahalaga sa iyong ninyo? Kasing halaga siya ni Papa. Nabalitaan ko nga ang hindi pagkakaunawaan sa piging. Bigat ang loob sa akin ng pura. Unawain mo na lamang siya, mahal ko, sapagkat tumatanda na ang ninong, nagiging bugnutin na. Senyor Ibarra, paumanhin po, senyor, ngunit may dumating na sundo mula sa Ponda de Lala. Naroroon daw at naghihintay ang iyong matalik na kaibigan. Oo nga pala't nalimutan ko na. Nang dahil sa'yo, nalimutan ko na ang aking mga pananagutan. Maria, kinakailangan ko na munang lumisan ngayon din. Kinakailangan ko nang dalawin at tingnan ang bangkay ng Papa. Buhay ko siyang iniwan. Ngayon ay gusto ko siyang makita kahit yumaon na. Ngayon ay tila hindi na kita mapipigilan pa. Salamat. Yes. Papaalam na ako, Tia. Samahan na kita sa baba. Asan na ho ba, Mang Jose? Dito, senyor! Tandang-tanda ako, dito namin nilibing ang inyong ama. May malaking krus pa dito. Kung gayon ay asa na nga?
Senyor, hindi ko po alam. Ayun po yung sepulturero. Paumanhin, Ginoo. Alam niyo po ba kung sino naglipat sa libingan ng aking ama? Paumanhin, Ginoo, wala po dyan ang bangkay ng inyong ama. Bakit nga? Wala na! Sino nagutos sa inyo na ukayin ang libingan ng aking ama? Huwag po kayong magalit sa akin, Ginoo. Utos lang po sa akin yun ng kura. Sino kura? Si Padre Damaso ba? Sumagot kayo! Si Padre Damaso ba ang nag-utos sa inyo? Hindi po. Yung pong kura na mahilig manakit. Senyor, si Padre Salvi. Padre Salvi? Saan niyo dinala ang bangkay ng aking ama? Saan niyo siya dinala? Magsalita kayo! Inutusan po ako ng bagong kura na hukayin ang bangkay ng inyong ama at ilibing ito sa libingan ng mga incheck. Kung gayon, saan siya nakalibing? Umuulan po nun. Naisip ko po na mas mabuting itapon na lang po ang kanyang bangkay sa ilog kaysa ilibing siya kasama ng mga inchik. Gandang umaga din ako. Nais ko lang sana itanong sa inyo kung alam niyo ba kung saan ang tanggapan ng Arsobispo? Sapagkat meron lamang ako idudulog na hiningi. Sa dako roon, Ginoo. Doon yung matatagpuan ang tanggapan ng Arsobispo. Muchas gracias. Anong biro ito ng tadhana at ang dalawa ay pinagsaspose? Estas, hablando conmigo? Kayo nga ho, Fraile. May ilan lamang akong mga katanungan sa inyo, ngunit hayaan niyo muna ako magpakilala. Ako nga pala si Crisostomo Ibarra, isang anak ng Herehe at Filibustero. Mawalang galang na ho sa inyo, Fraile, ngunit hindi masamang tao ang aking ama. At sinasabi mo bang kasinungalingan ang mga nagawa niya? Ikaw! Anong ginawa mo sa aking ama? Na maging kanyang libingan na hindi na naman bigyan ng galang at sinalaula pa? Bastardong Indio! Wala akong kinalaman sa iyong sinasabi. Kung hindi ikaw, sino? Sino ang lapastangan ng gumawa nito sa aking ama? Wala akong kinalaman sa nangyari sa iyong ama. Paumanhin, Ginoo. Ngunit ayon sa sabi-sabi, ang matandang kurang si Padre Damaso na paggawa sa iyong ama. Christine! Basilio! Halina at kakain na! Opo, Inay! Kumain kayo ng marami, ha? Na may lakas kayo ngayong maghapon. Inay, kailan po kaya tayo makakakain ng mga masasarap na pagkain? Lagi na lang pong ganito yung mga kinakain natin sa araw-araw. Crispin, kumakain naman tayo ng masarap Hanggat si Inay nagluluto ng ating pagkain, masarap ang ating pagkain. Ikaw talaga, anak. Pagpasensyaan nyo na, ha? Hayaan nyo. Mamaya, gagawa ko ng paraan para may masarap tayong pagkain. Talaga po, Inay? Salamat po. O siya, kumain na kayo. Na makatungo na kayo sa simbahan. O Basilio, ikaw na bahala sa kapatid mo, ha? Alalayan mo. Ako, Nay. Sapat na kaya ang mga salaping kinana natin ngayong maghapon, kuya? Bakit naman natanong yan, Christine? Sapagkat gusto ko sana tayong makapag-uwi ng mga masasarap na pagkain, tulad ng lechong manok. Oo nga, no? Matagal-tagal na yun tayo hindi nakakatin ng masarap na pagkain. Sana pala, nasaan na kaya sa kustan mo yun? Oo nga pala, kuya. Nabalitaan mo na ba? Ang alin? Na pinagbibintangan ako ng sakristang mayor na ako daw ang nagnakaw ng 2 onsa. Ngunit hindi ko magagawa yun. Hindi tayo tinuruan ng nanay ng mga masasamang gawain. Maniwala ka sa akin, kuya. Ang sakristang mayor, siya ang nagnakaw, hindi ako. Sinungaling! Isa ka na bastangan. Kayong dalawang magkapatid ay namumura na sa akin. Ikaw, Basilio, hindi tama at napakapangit ng tugtog mo kanina. At ikaw, Christine, isa uli mga dalawang alsang na ninakaw mo. Sumama ka sa akin. Wala akong ninakaw. Para sa Ano
Crispin! Kuya! Inay! Inay! Si Crispin! Pinagbintangan siyang magnanakaw ng sakristan mayor. Pinirit niya na sumama sa kanya. Ngunit malakas ang mayor. Panginoong makabagin, nasa na ngayong kapatid? Naniniwala ko na hindi niyo magagawa ang bagay na yon. Hayaan mo, at bukas kakausapin ko ang kura. Halina't kumain ka muna. Hindi na po, Nay. Wala pa akong gana. Kailangan natin puntahan si Crispin. Tama ka, anak. Tara, puntahan natin ang iyong kapatid. Alina! Kalugubin natin ang tahanan ni Sisa. Baka nandun ang kanyang anak. Halina at binasan na natin! Alina, simulan natin ang paghanap kay Crispin. Walang bakas rito ang mag-iina. Maging dito ay hindi ko rin sila matagpuan. Tara, bumalik muna tayo sa kwartel. Baka naroon sila. Ikaw si Sisa, di ba? Oo, ako nga. Bakit mga Ginoo? Ikaw ang ina ng dalawang sakristan. Nasa na ang mga ninakaw ng anak mo? Anong paratang yan? Wala sa mga anak ko ang magnanakaw. Mabubuting bata ang mga anak ko! Sinungaling! Tumama ka sa amin! Ba't ka nang panalas pa? Hanggang hindi mo na mapapit ang mga ninakaw ng anak ko! Salamat! Salamat! Mabuting mga anak ko! Tumigil ka! Mabuting mga anak ko! Huwag ka na pumiglas, Sisa! Wala kami kasalanan! Wala kang pumiglas! Malapit na tayo sa kwartel! Nasaan na mga anak ko? Mga Ginoo! Tulungan niyo ako! Isang baliw, ilabas mo na ang anak mo kung magnanakaw! Opo, Ginoo! Ilabas mo na! Ako na yun. Hindi mo talaga ilabas mo na, ha? Ayaw mo talaga, ha? Tigil niyo yan! Sisa, Pasensya na po. makakadaya ka na. Talaga po! Sapagkat nagbago ang utos ng Ginoong Alvarez. Ngunit bago yun, may gusto pa ba kayong gawin kay Sisa? Nasasariwa ko sa aking alaala kung gaano kabuti ang anak. Marami siyang batang napag-amalay at isa ako sa malaking utang na ito. Kung ngayon, dapat ko na lamang siguro ipagpatuloy yung natitirang alaala sa akin na aking anak. Ano pong ibig sabihin? Nais ko po sana magpatayo ng isang paaralan. Nang sa gayon, marami pang batang matuto at lumawak ang pamanan. Tulog kayo ng gamit Ginoo. Kung nasaan man yung ang inyong anak, siguradong siya ang pinakamagagayak sa inyong plano. Maraming salamat, Ginoong Ginoo. Walang ano man. Higit sa lahat, pinagdadala ko na ako yung makatulong. Paalam na at ako'y paparoon. Maraming salamat. Magandang hapon, Ginoong Ibarra. Ano nga kayo may paglulingkod sa inyo? Magandang hapon rin ho sa inyo, Pilosopong Tasyo. Nais ko sana humingi ng payo mula sa inyo, gaya ho ng pagpapayo niyo sa aking ama. Nais ko sana magpatayo ng isang paaralan.
Para sa akin, mas magandang sumangguni ka muna sa kura. Dahil sila ang may lakas at kakayanan sa tungkuling iyon. Kayamanan at higit sa lahat, lakas ng loob ang iyong magiging gabay. Ngunit kung ikaw'y mabigo, ikatutuwa namang isipin na ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya. At ang tibay ng iyong loob ay siyang mga magiging tanglang. Binipikas ng mga praile na sila ay mga sugo ng Diyos. Kung gayon ay bakit hindi sila tumulong sa pagpapatayo ng paaralan? Bagkus, sila ay gumagawa ng kilos na taliwas sa imahe ng Diyos. Karawagan ng paniniwala, pagkaba na lamang ay nabibilang sa bulag na pagsunod. Maraming salamat ho sa inyong payo, Pilosopong Tasyo. Hindi ako nabigo sa pagsangguni sa inyo. Sa ngayon, ako'y magpapaalam na ho. Kawaan ka naman ng Diyos, mag-iingat ka po sa inyong paglalakbay. Ginong Ibarra, nariyan ang palakal sa Timayo. Magandang araw sa'yo, Ginoong Ibarra. Magandang araw rin ho sa inyo, Alcalde Mayor. Masaya ako na nakadalo kayo sa pagbubot. Magandang araw din po, Ginong Alcalde Mayor. Ako po ang sinagawa ng punong sa kapangasiwa ng Kamuto. Magandang araw sa inyong lahat. Nais ko ipakilala si Crisostomo Ibarra. Siya ang magpapatayo ng paaralan para sa mga batang mag-aaral. Ginong Ibarra, pwede niyo na pong susunod. Ginoong Ibarra! Ginoong Ibarra, ayos lamang po ba kayo? Huliin sinaluan! Huwag na ho, Alcalde Mayor. Akakuhin ko na ang pananagutan sa pagkamatay niya. Sapagkat ako rin naman ho may kagustuhan na magpatayo ng paaralan. Ngunit, huwag na ho, Alcalde Mayor. Gusto na ho, ako na ang bahala. Yan ang nangyayari sa inyong mataas ang tingin sa sarili. Desperado makapatayo ng paaralan. Gusto na ho, Padre Salvi. Labis-labis na ang kaguluhan nangyayari ngayon. Ibalit, tatandaan niyo ang araw na ito. Hoy, Konsolasyon! Ano itong haka-hakang nakakarating sa akin, ha? Tila'y nakakabilib ng isang katulad mong labandera ay isa nagdaldalera ngayon? At talagang pinagkakalat mo pa na sa akin nanggaling ang mga pagtutol ng kura? Sa para lang ipinapatayo ni Ibarra? Oh, talaga ba? Ang isang balat kayo na katulad mo ay may ganang magwika sa akin ng ganyan? Hindi ba't ikaw naman talaga itong may makating dila na nagpapakalat ng chismis sa iyo? Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan! Kung hindi dahil sa asawa mong alperes na hindi nakakat sa buhay! Walang kwentang makipag-usap sa isang Indio na katulad mo. Mga gwardiya, paalisin ng isang yan! Hindi na kailangan! Kusa akong aalis! Adios, labandera! Huwag na! Magsiupo na kayong lahat. Pagpaumanhin ninyo, mukhang nakakaabala ako sa inyong pag-uusap. Adelante, iyon ang ituloy, por favor. No, Reverensya. Minabati ko lamang si Senyor Ibarra sa matagumpay niyang pagpapatayo ng paaralan. Tila magaling ang nakuha niyang arkitekto, isang perito. Alam nyo ba, yang mga Indio na yan, yang mga yan, natuto lamang ng konti ba? Akala mo'y kung sino na. Mga tutang nakapagtapos daw sa Europa. Paumanin, Padre. Ngunit si Don Crisostomo Ibarra, isa sa nangang opisyalis ng gobyerno. Isang pilantropo. Ganun ba? Sa tingin mo ba'y makararating sa langit ang mga nagbabanal-banala? Mga nahaluan lamang ng ilang patak ng purong dugo ng Espanyol? Mga nabigyan lamang ng ilang real? Na kesyo may dala raw na pagbabago para sa bayan? Gaya lamang ng kanyang amang nag-iisang namatay sa karsel, na gayong ang bangkay pa nga ay pinatapon sa ilog na pagkakalalim-lalim at abot ng impyerno. Gusto na ang inyong kaninirang puri sa lumayo kayo kung ayaw nyo na madamay pa. Batid ko na kayo ay may minamahal na ama. Kung kaya't ipagtatanggol nyo rin siya, kahit na sa pangungutya ng isang praile. Ang aking ama, praile, ay isang taong bukas palad sa nangangailangan. Nababaliw ka na ba? Isang tao na may respeto sa bawat tao. Pobre man o may kaya. Si Don Rafael Ibarra ay may dignidad at integridad. At kayo, praile, ang inyong reverensya,
At minsan ay tinuring na mahal na kaibigan ng aking ama. Ngunit anong ginanti ninyo? Pagod na ako sa... Clarita, anak! Gusto mo pakiusap. Por favor, isipin mo ang pinapakasan natin dalawa. Tama na yan. Isipin mo, panibagong bukas sa atin. Sisirain ang isang gawain ang lahat. Tama na. Iya, bakit tumatamis ka? Iya, naging isa sa school porgado si Ibarra at hanggang di siya inaalisan nito ay hindi ako maaaring kalapitin niya kung sa kanya. Hindi naman namatay ang padre. Kaya nakakasigurado ako. Magpapatawad rin siya nito. Alam kong isa sa Padre Damaso sa may kinalaman dito, Tia. Anong dapat natin gawin? Papa! Anak, Isabel, nangyari na ang aking pangamba. Ano ibig mo sabihin? Inutos sa akin ni Padre Damaso na huwag bigyang basbas ang kasal ninyo, Maria Clara. Hindi maaari, Ama. Wala akong ibang gusto kundi si Ibarra lang. Siya lang ang gusto kong makasama. Ayon sa pagkakasabi sa akin ni Padre Damaso, may ipapakilala daw siyang binatang lalaki na masigit pa kay Crisostomo, anak. Hindi, Tia. Nahihibang ka na ba, Primo? Akala mo ba ay parang magpalit ako ng damit ang pumapalit ng kasintahan? Kausapin mo ang arsobispo. Isabel, kung ano man ang sinabi ng praile, ay lang dapat ang sundin ng arsobispo. Buenos dias, Doña Victorina. Ano po ang masagot? Buenos dias. Nandiyan ba si Kapitan Tiago? Narito po. Tuloy po kayo. Buenos dias, Doña Victorina. Buenos dias, Kapitan Tiago. Nabalitaan kong nagkasakit raw si Maria Clara, kaya naman idinala ko si Dr. Despadana. Buenos dias, Kapitan Tiago. Buenos dias, Senyor. Sabel, pwede mo bang samahan si Dr. Despadana sa City Maria? Si Primo. Sinunod po kayo sa akin. Kapitan Tiago, ikinagagala kong ipakilala sa inyo si Don Alfonso Linares, ang inaanak ng isang kamag-anak ni Padre Damaso. Buenos dias, Iho. Kinakagala kitang makilala. Buenos dias. Kinagagalak ko rin po kayo makilala, Kapitan Tiago. Maupo muna tayo. O, Iho. Kamusta ka naman? Mabuti naman po, Kapitan Tiago. So, Tiago, ito bang may sakit ang aming hinahanap? Oo, Padre. Nasa silid siya ngayon. Maria Clara? Iha! Kamusta naman ang iyong pakiramdam? Magpahinga ka ng mabuti. Sipan. Mga iba ko, Iha. May kwento na ba ng iyong ama ng aming napag-usapan? Nabanggit nga ho ng papa. Ngunit, batid naman ho ng lahat. Si Crisostomo lamang ang aking ninanais. Siya lang ang nais kong makisama sa habang buhay. Ngunit, Iha, pakatandaan mo na walang mabuting maidudulot ang binata ngayon sa iyong buhay. Kung gayon hindi lamang si Crisostomo ang aking magiging isang kabiyak, hindi ko naisin pa ng kahit sino pa sa aking buhay. Buenos dias, Doña Victorina. Pagpauman ninyo ang naging asal ko kanina, sapagkat ako ay nagmamadali. Maiba, ano kayo ay narito rin? Buenos dias, Padre. Gayon din lamang na hindi maaaring ikasal ang probisitang si Maria Clara at Ibarra. Nais kong idulog ang aking pamangkin na taga Maynila at nakapag-aral sa prestiyosong paaralan at may marangal na pamilya. Yaman lamang na wala na rin si Crisostomo. Resulta ng kanyang pagiging ekskomunikado, di na magandang ideya ang iyong minubahan. Hindi ba, Tiago? Si Padre. Buenos dias, Padre. Ako nga pala si Alfonso Linares, inaanak ng inyong kamag-anak na si Carlitos.
Halika sa dako roon na tayo makapag-usap rin kahit saglit. Mayroon din akong ipakikilala sa iyo. Sige po, Padre. Linares, ito nga pala si Maria na aking inahanap. Buenos dias. Kinagagakat ang mga lalak. Gandang pinagin. Tunay nga may malaangit ka mo. Lady na, ngunit hindi ba na ipababati ng padre at ng aking papa na hindi ako tumatanggap ng sinumang bisita sa araw na ito? Maria, wala na si Crisostomo. Batid mo rin naman na hindi na kayo maaaring ikasal. Lo siento, padre. Ngunit, naipabatid ko na po sa inyo na hindi ko kailangan ng kahit sino. At lalong hindi ako magpapakasal sa taong hindi ko naman iniibig. Maria, batid mo na ang isang lalaki at isang babae ay maaaring ikasal kahit hindi pa sila lubusang magkakilala. Matututunan niyo rin na mahalin ang isa't isa kapag kayo ay kinasal na. Lo siento, padre. Ngunit, nais ko na muling magpalit. Kaya, kayo na lamang ang bahalang magatid sa kanya. Ginoong Ibarra, kailangan mo na pong lumisan. Ano? Bakit? Natuklasan ko po na may nasagawang pag-uusig at kayong isisigaw na may pakana nito. Ayon sa aking kausap, inupahan mo po sila upang manggulo. Ano ngayon ang aking gagawin? Wala na akong ibang magagawa kundi ang... Isahin na po ako ngayon. Sandali! Kailangan ko muna kayo sinahan ng katakutan! Dalian mo lamang, Ginoo, at baka tayo abutan ng Guardia Civil. Ginoong Ibarra, parating na mga Guardia Civil. Doon ka sa taas! Rapido! Ginoong Ibarra, besan mo! Sa pagpapatiwakal na ako'y manlaban, Elias. Umalis ka na, baka pati ko'y madamay pa. Kahit anong mangyari, Ginoo, hindi kita maaaring iwanan. Bilisan mo na, Elias! Ayun, si Crisostomo Ibarra! Tumigil ka, Ibarra! Huwag ka na magtawa niyo ako! Wala akong ginagawa masama! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Wala akong kinalaman sa binibintang niyo sa akin! Huwag ka na magpaliwanag pa! Sumama ka na sa kwartel! Bitawan niyo ako! Huwag na ho kayo magpumiglas, Ginoong Ibarra! Tumigil na po kayo! Wala akong ginagawa masama! Ngunit Ginoong Alperes, wala akong kinalaman sa binibintang nila sa akin! Pamanin, Ginoong Ibarra. Ngunit ginagampanan ko lang ang aking tungkulin. Ikaw ang dinidiyan ng karamihan sa amin. Mga amiga, nariyan pala kayo. Oo, kami nga. Nabalitaan niyo na ba na ikakasal na ba si Maria Clara? Paano ikakasal? Nakakulong pa si Crisostomo Ibarra. At sino namang nagsabing kay Ibarra siya ikakasal? Kung hindi siya, sino? Kayo talaga? E di kay Don Linares, ang mag-anak ni Padre Damaso. Kaawa-awang binata. Nasulog na ang bahay, nabilanggo at ngayon ay nawalan pa ng katipan. Kawawang Ibarra. Alas 3 na pala. Oras na ng nobena. Tara na mga amiga. Elias, anit kami iyong pinakaw. Ginoo, ano po bang ipag-utos sa amin? Maraming salamat sa inyong pagpunta, mga binibini. Meron lamang sana ako ipapakiusap sa inyo. Maaari ba kayo magpanggap bilang isang muher upang linlangin ng mga Guardia Civil? Ngunit anong iyong layunin, Ginoo? Layunin nating may takas si Ginoong Ibarra sa lalong madaling panahon. Kung ganoon, Ginoo, mauna na kami. Umalag ka muna ng iyong matatabuan habang nililin lang namin ang Guardia Civil. Hintayin mo na lamang ang aming lugar. Maraming salamat, mga binibini. Mag-iingat kayo. Kamusta mga Ginoo? Kailang
Magkita kayo. Sa mga ginagawa. Dami mo namang kasama mga gandang binibini para sa amin, Lucia. Hindi ko sumama ko naman sa amin. Kaya ang pagkayanin. Elias! Paano ka nakapasok dito? Mamaya na natin pag-usapan niya ang Ginoong Ibarra. Sa ngayon, kailangan natin magmadali upang hindi tayo abutan ng Guardia Civil. Mahal ko. Crisostomo! Akala ko hindi na kita makikita muli. Tinulungan ako ni Elias makatakas sa pilitan kasama ang kanyang pangkat. Wala man lang akong nagawa. Gusto ng pagtangis, mahal ko. Sa gitna ng 1,000 kong panganib, ako'y nandito upang humingi ng tawad sa'yo. Hindi na natin matutupad ang mga pangarap natin. Mga pangako natin sa isa't isa. Hindi kumataya ng aking puso, Crisostomo. Ngunit ngayon ako'y sa ganap ng pugante. Ikaw ay bata pa, Maria. Kung kaya't napalayan na kita, nawain lumigaya ka. Paalam. Ngunit Crisostomo, hindi ko nais na iniaalay mo sa akin. Ayoko na kalayaang binibigay mo. Ngunit hindi yan ang hinahangad kong buhay para sa'yo, Maria. Pangako ka sa akin na babalikan mo. Nababalik ka. Ilang ulit akong maghihintay para sa'yo. Gagawin ko ang lahat upang makabalik, Maria. Ngunit bigyan mo ako ng sapat na oras at panahon kung kaya't may liligtas at matutupad natin ang mga pangarap nating buhay. Babalik ako, Maria. Maghihintay ako. Paalam na aking mahal. Nagtangat talaga ang mga init na rin. Babalik ako. Hihintayin kita. Makikita mo, di kailangang lumayo. Paglisa lang ang paraan. Patawad kahit nasaan ka man. Ginoo! 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 Elias, bakit? Ginoo, pamanhin, ngunit kailangan natin linisan. Marahil ay natutunan tayo ng mga Guardia Civil. Ganun ba? Pwede ba kantayin mo ako? Ngunit, mahirap na kung tayo ay maaabutan pa nila. Halika na. Alam na aking mahal. Kinakailangan ko naman ng gamitan. Babalik na akong babalik na kita. Paalam. Bilisan mo, Elias! Ginoong Ibarra! Bilisan mo! Nagsaungaw na ating bangka! Ginoong Ibarra, katalagay ko yan tungkol na nilaan yung pagtakas. Lamang isa lang ang ating kapalaran. Na sumama ka sa akin sa ibang bansa, Elias. Natatpuan nila tayo, Ginoo! Umanag ka ng iyong matataguan! Ayaw sila tumalo sa tubig! Marilig! Elias! Sino? Spin? Ano mga Guardia Civil? Wag pa! Wag pa! Nasaan na sila? Ano ginawa niyo sa kanila? Spin! Nasaan na? Mag-iingat ako!
Pit? Ito na nanay! Wala ba kami na Hanggat sila nagulutan ng ating pagkain, masarap ang ating pagkain. Lagi na lang kung ganito yung mga kalakain natin sa araw-araw. Ano ko? Mang Tales, maaari po ba akong magpaalam sa inyo? Nais ko lamang pong puntahan ng aking ina sapagkat ilang linggo ko na rin po siyang hindi nakakasama. Walang problema, Iho. Umahit ka't mag-iingat. Marahil nag-iintay na rin sa'yo ang iyong ina. Maraming salamat po. Nay, nandito na ako. Nay? Nay? Saan na kasi nanay? Nay? Hindi ba tiya ng ina ng mga batang magnanakaw? Kaawa-awang babae. Namatay na nga ang anak. Napaliw pa. Sayaw sisa, sayaw sisa, sayaw sisa, sayaw sisa. Anong pinagkakagulan niyo dyan? Ikaw, sisang baliw! Hindi ka nararapat dito! Lumayas ka! Lumayas ka na! Sisang baliw! Nay? 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 Ako to, si Basilio. Hindi kita kilala. Sino ka? Nay? Ako to. Basilio. Nay? Nay? Ayan mo ako! Hindi kita kilala! Nay! 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 Mo ako! Nay! Hindi kita kilala! Nay! Nay! Mo ako! Nay, ako magkapatid. Tao sa Bentos. Kailangan may magbantay sa gubat at lawa. Huwag na natin hintayin magliwanag bago natin mahuli ang manat pilibustero. Kailangan natin sila mahanap ngayon. Ora mismo. Rapido! Nay? Nay? Nay?
Ina! Ina! Iyong inay. Halika. Basilio, mukhang di na ako aabutan ng paglubog ng araw. Sa kabilang dako ng sapa ay may mga panggatong na maaari mong gamitin. Gamitin mo ito upang Pero senyor, sunugid ang bangkay namin ng iyong inay. Kapalit nito ay ang aking kayamanan na matatagpuan mo sa ilalim ng balete. At isama mo ito sa aking bangkay upang akalain nila na patay na si Crisostomo Ibarra. Sige na, Basilio, gawin mo lahat ng aking pinag-utos. makaasa ka, senyor. Huwag kang pumalaw, bata. Baka may makarinig sa atin. Senyor, isa na ngayong ina. Anong naging isa ka rito sa gubat? Wala na ho ang aking inay. Nabaril po siya ng mga Guardia Civil. Kung gayon ay, saan nakalibing ang iyong ina? Sinunod ko po ito. Kasama po ng isang lalaking may tama din ng baril. Si Elias. Kung gayon ay sumama ka sa akin. Saan po, senyor? Kailangan na natin isanin ng bayang ito. Lubos-lubos na ang dulot ng bayan ng San Diego. Nagtungo na siya doon. Kanina pa Papa, Anak, May natagpuan kaming dalawang bangkay sa gubat. Sino? At nakita namin ito sa katabi ng bangkay ng isa. Batid ko kilala ni Kapitan Tiago kung sino ang may-ari nito. Clarita, di ba sa iyo yan? hindi ito kay Crisostomo iyak. Nakaraw pa namin ng makakalipas. Ano nangyari sa kanya? pero hindi pa batid kung sino ang nandun dahil sunod-sunod ang kanilang mga kawalan. Hindi. Hindi. Iyak. Hindi. Crisostomo! Crisostomo! Hindi iyak. Ang sabi niya, babalik siya. Hindi. Sabi niya, babalikan niya ako, Tia. Sumpaan namin yung magiging pangbukas. Hindi. Clarita! Hindi ko inaakala, Tia, na isang pangyayari lamang tatako sa malayang kalayaan ni Crisostomo. Tila ako isang karakter lamang sa isang nobela. Wala akong magawa. Clarita, gusto na.
Maria, magsalita ka naman, iha. Ako'y lubos ang nag-aalala para sa iyo. Gusto na ako, Papa. Nakapag-desisyon na ho ako. Nakikitawag na lang mo si Tia Isabel upang tulungan ako mag-impake sa aking mga gamit. Tutungo na ba tayo sa Bulacan, iha? Uuwi na ho ako ng kumbento. Diyos por Santo, Maria. Nag-iisip ka pa ba? Buo na ho ang aking desisyon, Papa. Mamamatay ko ang manatili pa sa bayan nito. Buenos dias, Maria. Buenos dias, Padre. Maligayang pagbabalik ko sa kumbento. Mauna na ho ako. Tila ay umiiwas ka sa akin, Maria. Kukubatid ang iyong tinutukoy, Padre. Marami lamang mo ang kailangan gawin sa akin. Sa dami ng ating ginawa upang tulungan, hindi lang babalat sa akin. Patawad, Maria. Nais lamang tayo. Gusto lang, Padre! Tumuli ka dito. Gusto na, Padre! Tama na! Tama na! Tama na! Labis-labis ang panghihinayang at paghinagpis ko ng mga panahon ngayon, Apo. Buong akala ko ay mamumuhay ako ng masaya at mapayapa kasama siya. Ngunit, ang lahat ng yun ay napalitan lamang ng kaguluhan at paghinagpis na siyang magiging dahilan pala ng paglugmo ko sa kalungkutan at pait. At ang buong akala ko pa ay babalikan niya ako, ngunit ang bali-balita ay namatay daw siya kasama ng kanyang kaibigan. Kamusta, Doña Victorina? Nasaan ang iyong esposo? Hi, Don Custodio. Hindi ko alam kung nasan ang aking esposo. Hindi ko rin alam kung ano nangyari at bigla na lamang siyang nawala. Kaya ito ako bumabiyahe mag-isa patungo sa Laguna upang hanapin siya. Tila ba'y namatan ko siya sa may bandang Hilaga, kasama ng mga kababaihan. Paumanhin, Don Custodio. Ngunit tila maaantala ang mabilis nating pagbiyahe sapagkat maraming mga bangka at salambaw ang makakasalubong ng ating vapor. Ang mga Indiyo na yan ang nagpapabagal sa ating paglalakbay. Lalo na sa pagunlad ng Las Pilipinas. Adios, mauna na po ako. Oh, nariyan ka pala, Padre Sibila. Hindi ang mga Indyo ang ilog ang ating problema. Institusyon la amistad. Escogiendo es muy fácil. La lógica es necesaria para resolver el problema. Señor Simon. Sí. Masuhusay ang nabigasyon ng bayang ito kung maghuhukay sa bunganga ng ilog papuntang Kamaynilaan. At ang mahuhukay na lupa ay tatambak sa ilog at kapag wala na ito, mas mapapadali ang paglalakbay. Ngunit malaking halaga ang gugugulin. Sino mababayad at paano pambayad sa trabahadores? Hindi natin kailangan bayaran ng mga Indyo, lalo na kung ang gagawa nito ay mga bilanggo. At mas mainam na rin kung ipapatupad ng gobyerno ang polo ay serbisyo. Ngunit, hindi kailanman ang pagkakatiwala ng mga Indyo. Kung kakontre, ni traidores.
Kailanman na hindi nila matatalo ang Espanya, kung kaya't hindi rin dapat tayo matakot sa kanilang walang kwentang pag-aalsa. Bueno, mainam na mas mauna na ako sa inyo. Ako'y nagagalak na makausap kayo kahit na saglit. Ang balita ho namin ay nasa Laguna rin ang Kapitan General. Kung kaya't nagpadala ako ng petisyon upang magturo ng wikang Kastila sa aming bayan. Meron na rin nagbalak na magpatayo ng paaralan noon. Ngunit, batid niyo na ba ang nangyari sa kanya? Siya ay nabaril at namatay. Hindi ko ba? Batid niyo na pala. Ngunit, bakit pa kayo magpapatayo ng paaralan? Nais niyo bang magaya kay Senyor Ibarra, ha? Sumanahang nawa. Huwag na natin pag-usapan ang namayapang kaaway ng pamahalaan. Nandito ang banyagang kapanalig ng pamahalaan. Buenas tardes, Sir Simon. Ito nga po pala si Kapitan Basilio. Tulang ko lang sa bayan ng San Diego. Nagkakilala tayo noon nagpatawag ng pagpupulong ang kapitan ng lahat ng gobernador sa iyo. Nagagalak itong kapitan. Ang mayamang kapitan na namumuno ng bayan. Ngunit walang kakayahang bumili ng aking mga alahas. Walang galang na senyor. Ngunit kahit sa bayan sa Las Pilipinas ka pumunta ay hindi kayang bumili ng alahas. Lalo na't hindi naman namin ito kailangan. Abay, huwag ka sa akin magalit, Iyo. Sapagkat may nakapagsabi lamang sa akin na ang kayamanan daw ng bayan ng San Diego ay hawak ng mga praile. At kayo, Padre, ano't naririto kayo? Ngunit ang aking tiyo ay hindi mo pang mataas ang tingin sa sarili. At Diyos na mapanawag sa langit. Senyor Paumanhin. Sige, humingi ka ng paumanhin. No, Padre. Sapagkat ako'y nagagalak na makausap ang mga binatang ito. Kung kaya tara na sa itaas upang uminom ng serbesa. Muchas gracias, senyor. Ngunit hindi kami umiinom ng serbesa. Tubig lamang sa amin ni Basilio ay sapat na. Ikaw ay taga Laguna rin ba, Iho? Si, sabi sa Diego, senyor. Doon ho ako sinilang at nung kinusus pa lamang ay nagsilbi ako bilang isang sakristan sa aming parokya. Ano ang iyong kinabubuhay, binata? Kasalukuyan ho ako nag-aaral ng medisina. Senyor? Ako'y nagagalak na makita ko muli, binata. Bueno, kung gayon din lamang na inyong pumanik sa itaas, mas mainam na ako'y mauna na. Gracias, senyor. Tila ako kukulo yata ang loob ko sa akin. Hindi credit ng Basilio. Ngunit masama ang kutob ko sa taong iyan. May punto ka naman sa gani. Hindi dapat tayo kagad magtiwala sa tao yun. Lalo't kapanalig siya ng Kapitan General. Maraming magiging kasi sa iyong alamat na ginugurdo. Nariyan na malapad na bato na kinakatakutan ng marami dahil sa paniniwalang minaninirahan ang kanto. Ito'y pinagsamantalaan at ginawang pugad ng mga tesa. May naririnig na rin ako patungkol kay Don Lecaron. May dalawa daw magkasintahan sa Espanya. Ang lalaki, naging arsobispo sa Manila. At ang babae naman ay nagbabalat kayo lamang. Nais magpakasal itong lalaki sa babae kagaya ng pangako nito. Ngunit, ang ginawa nito, ikinasal ito sa isang yungib na malapit sa Ilog Pasig. Ikaw ang babae. Teka. Huwag niyong kakalimutan ang pinakamaganda at pinakatotoo sa lahat. Ito ang milagro ni San Nicolas. San Nicolas na nagligtas sa isang incheck sa mga buhayang naging bato matapos dasalan ng tigil-santo. Napakaganda. Ang isang takot na intik. Tubig sa ilog at mga bato. Magnifico. Pero may tanong ako, Kapitan. Alam niyo ba kung saan napatay ang lalaking nagpangalan ng Ibarra? Navarra o Ibarra? Siya si Crisostomo Ibarra. Ayon sa mga tumugis kay Ibarra, nang malapit na siyang madakipay, tumalon siya sa bangka. Lumitaw ang kanyang ulo at pinaulan ng bala. Nawala sa kanilang paningin at ang tubig ay naging kulay dugo. Ang kanyang bangkay ay kalapit na ng kanyang anak. Hindi ba isa siyang Filibustero? Kung gano'n, napakamura ng kanyang pagkalibing. Yun ang sunod. Bakit kayo namumutla? Huwag niyo sabihin ng isang beses na nalagpay ay manilala sa Ilog Pasig. Hindi ako nalulula. Siya nga pala, Kapitan. Kwento mo paano tungkol sa Ibarra na yan. Si Crisostomo Ibarra ay ang kasintahan ng anak ng lumayapang sa Kapitan Diano na si Maria Clara. Nang maranasan niya ang pait ng pagkamatay ng kanyang ama, sinubukan niya mag-aklas. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nagtagumpay. Ikaw ba, Padre Salvi? Di ba't kilala mo si Crisostomo Ibarra? Si Crisostomo Ibarra ay lakas ng hawak. Matalino kaya nakapag-aaral sa Europe. At sa kanyang pagbalik, nalaman niya ang kahindik-hindik na nangyari sa kanyang ama.
at ang kanyang kasintahang si Maria Clara hindi nagpakasal kay Linares. Mas piniling maging mangha at manatili sa kumbento kahit sa pagtutol ni Padre Damaso. Sadyang walang nagawa ang Padre. Matindi ang paninindigan ni Maria Clara. Napahanga ko ni Maria Clara. Bibihira na lamang ang mga babaeng ganyan. Nasaan ba siya ngayon? Si Maria Clara ay nasa kumbento na. Alam mo ba anak, sa susunod na yung karawan na pwede ka na magsuot ng saya. Talaga ba, Itay? Telespor, mabutit narito ka. Magandang araw po, Padre. Ano po yung paglilingkod ko sa inyo? Kailangan mo magbayad ng buwis, 500 kwansa. Sinasabi niyo bang magbabayad ako sa sarili kong lupa? Sapagkat nagkamali kayo ng pagbabayad ng buwis sa nakaraang 13 taon. Ngunit naglilimos ako sa mga pulubi upang naiwasan ang kanilang pamyamerwisyo. At ngayon, hindi ako magbabayad sa kanila at pipilitin nila ako? Ngunit ito'y naiiba dahil sa iyong sariling kapabayaan. Nangangahulugan lamang na ikay wala ng karapatan sa iyong lupain. Dati maliit na halaga lang ito. At ngayon, 500 pang sana. Akin ang lupain ito. Hindi! Sa korporasyon! Lalaban ako! Wala kang karapatan! Ito! Huliin siya! Tama na po! Tama na po! Ulo, bakit po kayo umiiyak? May problema po ba? Hindi ko lamang makayanan ang ating mga problema. Lo, tahan na po. Huwag na kayong umiyak. Kaya natin ito. Dahil bukas ay magsisimula na ako manilbihan kay Hermana Penchang. Dahil pinahiram niya ako ng pantubas kay Ama. Hindi ako makakapayag. Kung aalis ka, babalik na ako sa gubat. Patawad, Inko, ngunit ito lamang ang solusyon para maitubos ko si Ama. Ganyan ba ka-importante ang agnos ni Basilio? Para lamang isang lang ang iyong sarili kay Hermana Penchang. Opo, Inko. Iniyag na nga si Carlos at ngayon, ikaw magpapakaalila ka para lamang sa 500 onsa. Huwag kayong mag-alala. Ginagawa ko ito para kay Ama. Hermana, narinig po si Huli. Oh, Huli! Naligaw ka ata. Hermana, magandang araw po. Maaari niyo po ba akong pahiramin ng 500 onsa? Aba, Huli! Para saan naman iyan? Hindi. Hindi maaari. Sige na, Hermana. Gagawin ko po lahat ng inyong ipag-uutos. Kapalit ng 500 onsa upang matulungan ko ang aking ama na makalabas sa kulungan. Ano ba yan, Huli? Pati ba ng problema ng iyong ama ay pasan-pasan mo pa? Sige na po, Madre. Sige na po, Madre. O sige na, Huli. Pagbibigyan kita. Manang, pakiabot nga ng 500 onsa. Hermana, ilan po ang masama? O ito, ang 500 onsa. Maaari ka nang magsimula bukas. Pero, Madre, Pasko po bukas. Ay hala! Kung ganon, ay babawiin ko na ang perang ipinahiram ko sa'yo. Hindi po, Madre. Pupunta po ako bukas. Maraming salamat. Malagi pa po tayo, Gino. Malapit na tayo sa San Diego. Sige. Sandali! Ikaw! Pati ko makita yung sedula. Pamanin, tila naiwanan dito sa aking tahanan. Maaari niyo po ba kami palagpasin kahit wala akong dalang sedula? Hindi mo ba alam na bawal dito dumaan ng walang sedula? Ayun, sumabak ka lang! Maawa kayo! Dali, go! O Basilio, ikaw pala yan. Nakabalik ka na pala? Magandang gabi ho. Nakatunayan, ginabinuho ako sapagkat nagkaroon pa ako ng isang aberya. Ano namang aberya, Ino? Ang kotsero ko ng sakyan, nalimutan magdala ng sedula. Kung kaya ito'y binugbog at binakit ng mga Guardia Civil. Kaya naman, ginawan ko pa ng paraan upang makalaya. Pambihira naman kutsera yan. Hindi na ba alam na bawal ang walang sedula dito? Kaya nga, mauna na po ako. Sapagkat inanantay na ako ni Kapitan Tiago. Sige, Ino, mag-iingat ka. Kapitan Tiago, galit na po si Basilio. Oh, iyo. Nandito ka na pala. Buenas tardes, Kapitan Tiago. Umaupo ka muna, iyo.
Kamusta ho ang inyong kalusugan? Tilay, tumulo pa ng aking karamdaman iyo. Huwag ho kayong mag-alala. Dahil oras na matapos kong mag-aaral ko ng medisina, hahanapin ko agad ang lunas ng inyong sakit. Maraming salamat, Tito. Mahaiba ako. Kamusta ang iyong paglalakbay? Naging maayos naman ho ang paglalakbay ko sa vapor. Ngunit nagkaroon ako ng isang aberya. Ano ka bariyan ng iyo? Kadalilan ng batsyerong nagmamayari ng kalesa ng aking sakyan ay nalimutan magdala ng sedula. Kung kaya't itinakip at hinuli ng mga Guardia Civil. Kaya naman ginawan ko pa ng paraan kung siya'y makalaya. Buti ginagawan na agad ang solusyon iyo. Nagmuna ka na ba? Hindi pa ho. Ngunit ako'y iuna na muna sapagkat dadalawin pa ang puntot ng aking ina. Sige, iyo. Hindi mo iiyak. Iyahanda ko ng iyo matutulungan. Maraming salamat po. Iyahanda mo na. Sige. Minamahal kong ina, naway masaya ka sa buhay na aking tinahak. Lahat ng ginawa ko ay para sa'yo. Senyor, Simon? Posible. Siya ang taong tumulong sa akin sa paglibing sa aking ina at sa pagsunog sa isa pang lalaki. Sino sa kanilang dalawang namatay at ang buhay na nagbubuhay-bahayan? Simon? Ibarra? Huwag kang lalapit kung ayaw mo mamatay. Ngunit nagkita na ho tayo 13 taon na nakakaraan. Sino ako sa tingin mo? Ikaw. Ikaw ang taong inaakala na ng lahat na patay na. Basilio, naghahawak ka ng lihim na pwede ko'y kasawi. Pagkasira ng aking mga balak. At kamatayan lamang ang tanging sagot dyan. Ngunit tigtas mo sa akin ang iyong mga lihim. Hindi ko marahil pagsisihan na ikaw ay di ko patayin. Ikaw ay gaya ko rin na dapat may pagtuos sa lipunan. Ikaw at ako ay uhaw sa katarungan. Kung kaya't dapat tayong dalawa magtulungan. Isang karangalan ho na tulungan ko kayo. Ngunit ayoko makialam sa politika. Naniniwala ho akong karunungan lang ang makalilig ka sa bayan. Nagkakamali ka. Makakamit lamang ang kalayaan sa pamamagitan ng lakas. Kung gayon, magkaiba ho tayo ng paniniwala, senyor. Ginagalang ko ang iyong desisyon. Kung sakali man na magbago ang iyong isip, bukas ang aking tahanan. Mano po, Inko. Huwag ka nang malungkot, Inko. Babalik naman po ako. Iiwanan ko ang Agnos na ito para makasigurado kayong babalik ako. Sige na po, Inko. Aalis na po ako. Guli! Guli! Narito na pala si Tandang Selo. Magandang araw po, Tandang Selo. Mano po? Nasaan po ang apo si Guli? Hala, napipila si Tandang Selo. Wala, mukhang hindi na makakainig si Tandang Selo. Tara na. Halika na. Mauna na po kami. Kabesang Kales? Kabesang Kales? Magandang umaga, nariyan ka pala. Bukod pala sa amin ay may iba ka pa palang bisita. Tuloy mo kayo, Ginang Simon. Iwan na muna namin kayo, mamaya lang tayo magkalbi.
Maraming salamat. Naparito ako pambiliin ng lupain na nais kuhanin ng korporasyon. Pero ang akala ko ay hindi pa ito babawiin ng korporasyon. Huwag kang mag-alala. Sapagkat ito'y aking babayaran, ngunit ito'y inyo pa rin. Totoo ba, Ginoong Simon? Kagayon po ay maraming salamat. Kapalit nito ay ako'y tutulungan mo sa revolusyon na aking sisimulan. Pero, meron din silang mga baril na malayo na rin po ang nararating. Huwag kang mag-alala. Marami akong baril na ipinatago kung kaya't makakalaban tayo ng patas. Mga brilyante. Ito yung mga brilyante na mahirap pantayan. Teka lang, Kabesang Teles. Meron ba kayo may haalok sa akin? Wala ko, Ginoong Simon. Eh, nasaan po ang pagbukas na ibinigay ni Basilio kay Huli? Saan mo ito nakuha? Binigay daw ito ng Maria Clara sa isang petuin na nagpagaling kay Basilio. Nais ko sanang bilhin niyan sa halagang 500 onsa. 500 onsa. Pero, napakahalaga nito kay Huli. Kung kaya, Nay, sa tingin mo ba sapat na ang revolver na ito kapalit ng abnas ni Maria Clara? Pag-isipan mo mabuti. Sige ho, Ginoong Simon. Adios, amigo. Kabesang Teles, sigurado ka ba sa iyong pagka? Pero nang naisip kong solusyon, mahalaga ang agnos na iyon sa iyong anak. At bakit mo ibinigay? Wala namang mapapagpapabago sa iyong isip. Kung gayon, saka na lamang tayo mag-usap. Hindi naman ganun kalati mga rin because pagpunta rito, mauna na kami sa iyo. Magpahinga na rin kami sa Teles. Alam mo ba kung si Huli, pasan-pasan ng mundo, palibhasa, na kulong ng ama, yan tuloy, nalubog sa pagkakaunta. Hermana, may binata mong dumating. Papasukin mo. Ginoong Smart. Buenas tardes, hermana. O Basilio, anong sadya mo? Maaari ko na po bang tubusin si Huli? Patid ko pong sapat na ang pagpapaalila niya sa iyo. Kung gayon din, di sana hindi ko na lang shopping na utang. Hindi naman pala tutubo ang aking salamin. Huwag na kayong tumotol ng mga napensya sapagkat ako'y handa magbayad. Tanggapin mo na, Hermana. Magbabayad naman ng bukas si Basilio sa iyo. Sige, tatanggapin ko na. Putahin na. Kung ganyan ay paalam na po. Halika na, Huli. Salamat, Basilio. Kung itong alalahanin, Huli, makita lang kitang masaya, ay masaya na rin ako. Ngunit, hindi ko pa rin alam kung saan kami sila. Ito po. Ito, Huli. Sinta, hindi ko talaga maisip kung paano kita pasasalamatan. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, kaya wala kang dapat alalahanin. Salamat. Ano pala ang profesor? Buenos dias, senyor. Magsisimula ng klase natin sa pisika. Ngunit, profesor, wala pa ho si Placido. Wala pa rin si Placido?
Parang 15 araw na siyang hindi pumamasok, di ba? Nakakapagtaka naman ata. Ang walang galang na ho. Ngunit si Placido, 15 araw na ho siyang hindi pumapasok. Tila malabo yata ang mangyari ho yan. Ayoko na talagang mag-aral. Hoy, Placido, kamusta yung bakasyon? Ewan, ikaw? Masayang masaya. May nakita ko magagandang babae. Ikaw talaga, napakababaero mo. Tila napapadalas yata ang iyong bakasyon, Placido. Ano't 15 araw ka na raw na hindi pumapasok? Tama na ho, Padre. Wala ka bang pangarap sa buhay? Alam ko may mataas kayong patungkulan. Wala ka yata! Wala kayong karapatan. Wala ka Hindi yata! ako'y laitin. Wala ka yatang pagnanasang itaas ang antas ng iyong pamumuhay? Tama na ho, Padre. Ako'y aalis na lamang ho. Dahil ayoko na ako'y tinutok siya ng ganyan. Sige! Gawin mo ang gusto mo. Hoy, Placido, bumalik na! Hayaan mo siya! Hayaan mong gawin niya ang gusto niya. Buenas tardes, Ginoong Pasta. Nais po sana namin ituro ang Wika Kastila sa aming tatayong akademya. Opo, Katino. Bakit yung lahat nagtuturo ang Wika Kastila? Pagdating ng panahon, tutubo kayong uman katulad ko. Baka sabihin hindi ako nagmula sa inyo. Ito hindi pa sarili kagustuhan. Ako'y napag-utusan din lamang. Ngayon, hindi mo masasabing ako'y nakatulong sa kapwa. Pero bawat puting mudla ng aking buhok ay magsisilbing tinik ng aking kakudangan. Paalam. Hanga ako sa kanya, pero siya mismo ang gumagawa ng sarili niya libingan. Ikaw, Simon. Kamusta ang negosyo? Ginawa ka raw ba? Mahirap. Mahirap ang aking negosyo. Ililigtas kita sa mga opisyales na naniningil sa'yo. Pero, Ginoong Simon, wala akong bigay sa'yo pera ha. Bigay ako lisibo, ngunit hindi sila bayad. Kung gayon ay ilapit mo sila sa akin dahil may kailangan din ako sa iyo. Nais ko sanang ipatago sa inyong bahay ang mga darating na baril. Sige, pagkaalala, ligtas sa akin mga balid. Kung maaari ay atin natin lamang ito, Ginoong Peroga. Pagkabahala, ligtas sa akin iyong hihim. Maraming salamat. Adios, amigo. O makaraig, anong nangyari sa nilalakad natin? Sumangayon ang lupa sa panukala at binati ang mga mag-aaral dahil sa pag-aho nila sa karunungan. Kung gayon, tagumpay pa tayo. Hindi pa ganap, Rexon. At kaya lang tayo mga kasama sa pamamahala sa akademya ay kayang maniningil ng mga abudoy. Ibibigay natin yan sa inatyangan na pipili ng korporasyon at saka tayo bibigyan ng katibayan ng pagkakatanggap. Ang nakakatawa pa ay pinayuhan ako ni Padre Irene na magdiwang ng isang biging. Biging na lason, yan ang nararapat natin gawin. Akala ko pa na may tagumpay na tayo. Yan din ang akala. Kailangan ko bang tapusin ito? Kamusta ang may sakit, Basilio? Ang pala kayo, Senyor Simon. Malubahan ang kanyang kalagayan sapagkat kumakalat ng lason sa kanyang katawan. Unti-unti na kumakalat ang lason sa Las Islas, Pilipinas. Makinig ka mabuti sa akin, Basilio. Sa isang hudyat, sisiklab ang isang himagsikan. Ngunit noon pa man ay ayaw ko na makisali. Mamili ka, Basilio. Kamatayan o kinabukasan? Nakakatiyak ba kayo ng tagumpay, Senyor? Hawak ko ang pamahalaan, Basilio. Nasa aking mga kamay ang Kapitan General. Ngunit ano ang kailangan kong gawin? Dahil hindi ako pwedeng malayo sa kalagitnaan ng laban, gusto kong puntahan mo isang kumbento sa Santa Clara. At kuhanin mo isang pinaka-importanting babae na tayong dalawa lang ang nakakakilala. Si Maria Clara? Oo, siya nga. Siya ang dahilan kung bakit ako'y nagbalik. Isang himagsikan lamang ang mga kapagbukas sa kumbento. Patawad, Ginoo. Ngunit kayo yung nahuli na. Patay niya si Maria Clara. Ano? Ano ang iyong sinasabi? Sinungaling ka! Boy pa siya! Duwag ka lang! Duwag! Totoo nito. Siya'y pinagsamantalahan. At dahil sa labis niya nagpis ay kinuha nito ang kanyang buhay.
Patay na siya. Hindi maaari. Hindi maaari. Para saan na lang lahat ng aking mga ginagawa kung wala na siya? Awa-awa na lalaki. Bakit ako ba? Rina! Sino mo? Huwag ba na yun? Ito ata pinagkakagulan nila. Marahil ayaw lang tayo matuto ng mga praile. Maling, pinaparatang nila sa atin! Anong kaguluhan ito? Marami nang nahuling estudyante, Basilio. Ano namang dahilan? Sapagkat hindi niya inalang kasabwat nila ang mga nasa paskin na ito. Anong paskin? Ano ito? Kagabi lang natuklasan ng Ipok Skill. At masaya ka naman. Aba, syempre, mawawala ng paso. Ano ito? Anong nangyayari? Malay ko ba, Basilio? Sagani, may alam ka ba dito? Hindi ko rin alam, Basilio. Ngunit tayo ang inuusig sa mga nakasulat sa paskin. Iyon ko na kayo. Halina kayo at baka mahuli pa tayo! Hindi ito maaari. Dahil na magmadali. Makaraig, mabutit nandito ka. Huliin niyo siya. Bakit po? Bakit niyo po ako inuuli? Ayon sa balita, kayong mga estudyante ang nagpapakalat ng mga paskin. Hindi po, wala po kaming kinalaman sa pagpapakalat. Balita ko kasamahan nyo, si Basilio. Basilio? Senyor, anong kahulugan na nangyaring ito? Ikay mag-ingat, iho. Sandali, Ginoo. Anong pake mo rito? Nandito ako para sa aking kaibigan si Makaraig. Ako po ang kanyang kaeskwela, si Basilio. Sandali! Bakit niyo ako tinatakip? Huwag ka nang magtanong. Sumama ka na lang sa amin, Basilio. Pumayag ka na, Huli. Walang gagawin masama sa'yo si Padre Camora pagkat nandito ako. Ngunit hindi tayo nakatitiyak. Hindi siya nakontento sa aking pasasalamat nung ipinagtanggol niya si Ingkong. Maniwala ka sa akin. Papabayaan mo na lang bang mabulok sa kulungan si Basilio? Sige na, magtutungo na ako sa kumbento. Sige, mag-iingat ka. Magandang araw po, Padre. Oh, huli! Halika, di kayo pumasok at maupo. Anong iyong sadya at bakit kayo naparito? Nais ko lamang humingi ng tulong sapagkat natakip si Basilio. Gayon ba? Ngunit bago kita pagbigyan sa iyong nais, pagbibigyan mo rin ba ako sa aking nais? Ano po ba ang tunay na ipinag-uutos ng alagad ng Diyos, Padre? Alam mo naman na siguro kung ano ang aking ibig sabihin. Ipagpaumanin niyo po, Padre, pero kailangan ko lang po umalis. Sa iba na lang po ako hihingi ng Hindi tulong. ba? Hindi ba nakakulong ang iyong sisintang si Basilio? Maaari ko kayong tulungan sapagkat marami akong presyo. Hindi ba ito ang iyong nais? Kaya naman, pagbigyan mo na ako sa akin. Sige na, pagbigyan mo na ako! Hindi ho, Padre! Oh, hindi ba ayaw mo ba? Kasi po nga, Padre! Yan ang nararapat sa iyo. Masyado kang mainit. Ngayong wala ka ng lakas, maaari ko nang gawin ang aking nais sa iyo. Ang dami pang sinasabi kanina. Bibigay mo rin naman pala ang aking nais. Gusto mo pa ang ikay masasaktan. Walang pinapapatid. Walang ginawa niya sa akin. Walang paawa.
Nasaan na kaya sila? Oo, kayo pala yan. O, kumusta? Mabuti naman. Nabalitaan niyo na ba? Oo, nandiyan na pala kayo. Kamusta ka ulit? Balita ko, ikakasal ka raw kay Isagani. Ngunit, sino siya? Hindi. Si Juanito ang papakasalan ko. Ayoko kay Isagani. Hindi ko nais tumira sa nayon. Gusto kong maglakbay at tumira sa syudad. Mga kasama, pinapakilala ko sa inyo ang papakasalan ko. Si Juanito. Magandang araw sa inyo mga binibini at ginoo. Ako nga pala si Juanito, ang papakasalan ni Paulita. Ikinagagalak ka namin makilala. Maswerte ka, Paulita. Dito galing rin siya sa marangyang pamilya. Sa katunayan ay tama kayo. Ako ay galing sa maranyang pamilya din. Paumanhin mga kasama, ngunit kami mauuna na sapagkat meron pa kami mahalagang asikasuhin. Kapitan! Paupo ka. Si Basilio daw ay isang estudyante at isang alipin. Hindi dapat siya pakawalan. Paumanhin ko, Kapitan. Pero isa raw po siyang estudyante na nag-aaral ng medisina. At mabuting mag-aaral ayon sa kanyang mga guro. Kailangan na lang po niya ng 1 taong pag-aaral at patapos na siya. Sayang naman po. Mas mabuti nang siya ay nakakulong. Mas mabuti nga ay patagdagan pa ng 1 taon upang maging mahusay siyang doktor. At para hindi na rin sabihin ng iba na wala akong pakialam sa bansa. Pero siya ang pinaka-inosente sa lahat. At ang librong hawak niya na para sa medisina ay isinulat ng mga Kastila. At wala siya sa kainan at wala siyang ginawa. Ay, mas mabuti pa. Ang kanyang parusa ay magiging babala sa iba. Ganyan ang pangamahala. Sasakripisyo ang isa para sa lahat. At sa akbang kong ito, itatama ko ang lahat ng mga pagkakamali natin mga opisyal. Pero Kapitan, hindi ba kayo natatakot sisihin ng iba? Bakit ako ba natatakot? Hindi ba't ako ang makapangyarihan? Hindi ako pwedeng dalhin sa korte ng isang alipin. At ang importante sa akin ay konsensya. At wala rin akong pakialam sa sasabihin pa ng iba. Hindi po ito ang importante. Narayan ka dahil sa Espanya. Kaya mas lalo pagbibigyan mo ng mabuting pagtrato ang mga Pilipino upang hindi sila magalit sa Espanya. Pinangako niyo dumating kayo na mamamahala kayo ng tama at mabuti. Ako'y magbibitiw na sa aking pwesto at babalik na sa Espanya. Kaya sandali! Senyor, O Basilio, natagpuan mo ako. kaya pinaglalaroan na ako ng langit. Buong akala ko sapat na. Ang tusta, pagpaslang nila sa aking ina at kapatid. Ngunit pati siya, pati si Uli, pinagsamantalaan pa. Kaya gusto na, kademonyohan ng mga dayong kainan yan. Handa na ako. Senyor, anong iyong plano? Nasa panig mo ang katarungan dahil kasama mo ako. Nilayuan ako ng marami dahil sa panlalabig ko nitong huli. At ngayon, Halika, tignan mo ito. isang lamba. Tignan mo ang loob nito. Meron itong nitroglycerina. May magaganap na isang kasalan sa dating tahanan ni Kapitan Tiago. Sa Binondo? O sa dating tahanan ng aking minamahal. At sa ganap na ika-6 na araw, tiyak na puputok ang isang lampara. Kaboom! Ang pagputok ay isang hudyat. At ito ay maririnig ng mga tulisan na pinamumunuan ni Tales Santa Mesa. Dalhin mo ang mga sasanib sa tindahan ni Quiroga. At kung ayaw, ay patayin. Pilipino man o Kastila. At sa ganap na 10:00 ng gabi, hihintayin niyo ako sa San Sebastian. Kuhanin mo ang revolver na ito, Basilio. Makasahan niyo ako, senyor. Kung gano'n ay uuna na ako. Mag-iingat ka. Hindi ko pala natanong kay Ginoong Simon kung nasan ito. Teka, si Paulita at Juanito pala yung kinasal. Ngunit anong nangyari kay Isagani? Ginoong Simon. Kaya kapansin-pansin ang bagong kasal kanina. Tila kami na kasal pinagkasundo lang. Yun ang lamang sa tingin ko. Magpugay!
Maaari ko bang may tanong kung ilang supling ang inyong nais? Nais ko ay alam sa supling. Kung gusto niyo pang kita. Sa tingin ko'y magiging maganda ang inyong langit, di ba? Mukha namang hindi kasi ang kanyang kabiyak. Pasensya po, hindi ko sa mga Magbati. Ito ang aking munting regalo para sa bagong kasal. Maraming salamat, Ginoon. Ang lamparang iyan ang magsisilbing liwanag at gabay sa inyong pagsasama. Ginoong Simon, mga gusto ko muna kami samahan sa aming nasiyahan. Ikinalulungkot ko, pero kinakailangan ko naman na lumisang. Paalam. Sila'y kamukha-mukha ang paramihan. Para gawa sa mga mahaling patriganes. Sandali, Ginoo. Bawal kang pumasok. Ano nangyayari dito? Wala po, Ginoong Simon. Basilio, sa eskolta, dali. Kumusta siya? Kailangan ko na makalayo rito. Sagani, anong ginagawa mo rito? Narito ako upang masaksayan ang aking pagkabigo, Basilio. Hindi, umalis tayo. Bakit? Gusto mo na bang mamatay? Hindi mo lubos na nauunawaan. Hindi mo ba nakita ang dalang lamparan ni Ginoong Simon? Sasapog yun! Kaya umalis na tayo rito. Hindi, Basilio. Sagani! Kapitan! Tingnan niyo ito. Juan Crisostomo Ibarra, sino siya? Ha? Maaari ko makita. Juan Crisostomo Ibarra. Ito ang kanyang lagda. Huwag na natin pansinin ang sulat niyan. Marahil ay silamang empiro. Mamamatay na. Pakitasin siya. Wala pa ka! Ito! Sino ang ginagawa mo? Narinig niyo na ba ang udyat? Hindi pa. Saglit! Naririnig niyo ba yun? Parang may mga tao banda doon. Ikaw, dito ka. Sige, at ako naman sa daong ito. Tara. Halina't magsitipon muna tayo. Marahil ay hindi nagtagumpay ang pala ng Ginoong Simon. Mga tulisan! Isuko kayo! Suka kayo! Sama! Suka po sa inyo! Suka! Wala ka na nakuha sa amin! Wala mo ka! Mabuti sa inyo! Sumagot kayo! Sigurado ka? Pumalik ka dito! na, Panginoon. Nawalan na ako ng ama. Pati ba naman ang aking minamahal ay siyang nawala na rin. Para saan pa ang aking pagbabalik? Para saan pa ang lahat ng aking ginagawa kung wala na siya? Sana mapatawad niyo ako sa aking gagawin.
Ano kaya nangyari kay Ginoong Simon? Padre! Simon! Hindi ko alam kung ano kayo pasasalamatan. Walang anuman pero... Ano ba talaga nangyari sa iyo, Simon? Isang kasalanan. Ang aking kamatayan. Sabagkat uminom ako ng lasa. At may pagtatapat sana ako sa inyo. Ano yun, Simon? Si Juan Crisostomo Ibarra. Ha? Diyos ko! Paano magpatawad ako ng Panginoon? Mapapatawad ka. Marahil hindi niya lang nagustuhan ang pamamaraan ninyo. Bakit ako naman nagturo sa... Huwag mo siyang paghinanakitan, Simon. Gusto ko sanang mamumpisa. Simon, easy! Simon! Kaawa ang kasalanan ng Diyos. Kailangan ka man sa mabuti. Sana iluwa ng karagatan. Ngunit, kung nasa masamang paraan, mas makakabuti pang manatili ka sa iyong malamig na libingan. Sa susunod na habang buhay. Minamahal kong Maria Clara, ang kaisa-isang babaeng naging laman ng aking puso't isipan. Mahal ko, sana ako'y naintindihan mo. Patawad sa paglisan ko. Iniirog kitang tunay, ngunit kailangan kong lumayo dahil sa isang misyon na kailangan kong gampanan. Ito ay para sa ating bayan. Isa sa aking mithiin na maging mapayapa at makawala sa mga mapangkalipustang layuhan na pilit umaangkin sa ating lupang sinilangan. Sana'y alam mo na, sa lahat ng kababaihan na aking nasilayan, ikaw lamang ang kaisa-isang nagningning sa aking paningin. Ang kulay rosas mong labi na kapag ngumiti ay kailanman hindi ka malilimutan. Kahit na ikaw ay maagang lumisan, ang iyong naiwang bakas ng alaala ay nandito pa rin sa akin at kailanman ay hindi maglalaho. Tapos na, mahal ko. Tagumpay na nating nakamit ang inaasam-asam na kalayaan. Ito na ang pinakihintay ko. Patutuloy na natin ang ating naablot na pag-iibigan. Maaari na nating simulan ang ating bagong kabanata. Na malaya, payapa, wala nang makapipigil pa. Hindi na ako muling mapapahiwalay sa iyo. Habang buhay na tayong magkakasama. Mahal na mahal kita, sinta ko. Nagmamahal, Crisostomo Ibarra. Grabe po pala ang pinagdaanan niyo noon, Lola Mari. Sobrang hirap. Compare sa sitwasyon ng generation ngayon. At isa pa doon, hindi ko po alam na ganun po pala ang pinagdaanan niyo. Oo, Apo. Kaya't mapalad kayo ng kasintahan mo sapagkat hindi kayo pinagkaitan ng masayang pagsasama. Kaya ikaw, kahit ganyan man ang kanyang kalagayan ay wag mo siyang papabayaan at iiwanan, ha? Alam mo ba, ang buong akala ko noon ay kamatayan ang magiging sagot sa lahat ng aking paghihirap. Ngunit lingid sa aking kaalaman na ang aking palang pinakamamahal ay bumalik upang ako ay hanapin. Kung kaya't
Nung may nagligtas sa aking estranghero mula sa aking pagpapatiwakal, ay pinilit ko talagang mabuhay. Sapagkat hahanapin ko rin siya. Ngunit, huli na pala ang lahat, Apo. Nung pumunta ako kay Padre Florentino, ay 3 araw na palang nakalipas mula nung siya ay namatay. Kung hindi lamang dahil sa palapastangan sa aking dangal ng isang praile, at kung hindi ko rin siguro sinubukang magpatiwakal ay maaaring namatay na kami ng magkasama. Sayang ala, kung kayo lamang po sana nagkatuluyan, eh sana hindi niyo mararanasan ng masaktan at lukohin tulad ng ginawa ni Lolo. Ay, wala po. 3:00 na pala. Oras na ng aking pag-rosaryo at pag-ganchilyo. At marahil ay hinahanap na rin ako ng aking mga amiga. Maiwan ko na kayo. Alagaan mo yung kasintahan, ha? Kapo ala, ingat po kayo. Mahal, narinig mo ba yung sinabi ni Lola Mari? We are blessed daw kasi hanggang ngayon, nagkasama pa rin tayo. Kaya mahal, huwag kang mapapagod ha. Kapit lang, huwag kang susuko. Hindi kasi ako kasing strong ni Lola Mari para malagpasan yung mga bagay na pinagdaanan niya noon. Pagdawi mahal, kilala mo na ba siya? May pakilala ko ba siya sa'yo? Kung hindi pa, siya nga pala ang pinakamamahal kong Lola. Si Maria Clara.